Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Haji Caaminio live. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Tiniyak nga ng Palasyo ng Malacanang na patuloy silang kumikilos upang masawata ang krimen sa bansa sa pamamagitan ng Department of Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police. Kasunod ito ng pagkakabahala ng ilang Filipino-Chinese communities hinggil sa mga napabalitang sunod-sunod na kaso ng kidnapping. Kahapon ay nagpulong sina Secretary Rojas, PNP Chief Director General Alan Purisima at ang mga kinatawan ng mga concerned citizens groups, kabilang na si Binibining Teresita Angsi. At tinalakay nila doon yung concern ng local Filipino-Chinese community at ng iba pang mga mamamayan. At ang pahayag natin hinggil dyan ay ito, no? The PNP is exerting all efforts to crack down on the criminal elements behind these kidnapping for ransom cases. According to the PNP, the reported number of kidnap for ransom cases as of August this year rose slightly to 38 from 31 during the same period last year, and this is what they're working on now in terms of intensified police efforts. That is the Tututukan naman ng pamahalaan ng presyuhan ng mga basic commodities sa merkado lalo na't pumasok na nga ang panahon ng Kapaskuhan. Sinabi ni PCOO Secretary Sunny Coloman na titiyakin ng gobyerno na mapipigil ang pang-aabuso sa presyo ng mga pangunahing produkto at mapoprotektahan ang mga consumer. That is the outcome of the continuing efforts of government to stop abuses that produce disadvantage and detriment to our populace. If you will recall, last month and in earlier instances, the President has called meetings among the concerned agencies to be able to determine the causes of unusual price movements. And the President continues to monitor this matter because it is of primary importance to the government that there are no abuses, especially as this concerns price movements of prime commodities that are on the food table of Filipino families every day. Sa iba pang balita, Kirby, ay kinumpirma ng Palasyo na hindi na magpapadala pa ng susunod na batch ng mga peacekeepers sa Golan Heights sa susunod na buwan. Ayon kay Secretary Coloma, ay tatapusin na lamang ang tour of duty ng mga peacekeepers at patuloy pa rin naman ang commitment ng Pilipinas sa United Nations. The Department of Foreign Affairs is coordinating with the DND and the AFP and is in close consultation with the United Nations on this matter. After all, the deployment of Filipino peacekeepers is a UN matter, and that is a matter of international diplomacy for which the DFA is responsible. We will fulfill our commitment with the UN, and they will our peacekeepers will complete their tour of duty in the Golden Heights in October. That is next month. Kukumpletohin nila ang kanilang tour of duty. Nagbigay naman ng mensahe ang Palasyo ng Malacanang hinggil sa naging performance ng Smart Gilas Pilipinas laban sa Puerto Rico kagabi sa pagpapatuloy ng FIBA World Cup kung saan ay natalo nga ang ating koponan. Sa kabila nito, Kirby, ay nananatiling buo ang suporta ng pamahalaan at nanawagan na rin sila sa publiko na patuloy na suportahan ng Gilas lalo na't sasabak pa sila sa Incheon Asian Games. Taas noo ang ating mga manlalaro, taas noo pa rin ang mga Pilipino sapagkat kahanga-hanga din naman ang kanilang pinakitang husay sa pakikipaglaro. Hindi nga lang nakaya na talunin yung Puerto Rico, pero katulad nung naganap na mga laro laban sa Croatia at Argentina, nagwakas ito sa napakalapit na score at sino mang nakakaunawa ng basketball ang magsasabing kung nadagdagan lang ang swerte ay maaari pang naipagtagumpay ito. At maglalaro pa naman ang ating koponan laban sa Senegal mamayang gabi. At pagkatapos noon ay magkakampanya sa Asian Games sa Incheon, Korea. At Kirby, yan ang ating pag-uulat live mula dito sa Palasyo ng Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Haji Caaminio para sa Telebisyon ng Bayan.
Maraming salamat sa iyo, Haji.